So mga tol, may sumabog pong balita kagabi lang na may kumakalat na rumor na kilala na daw ang makakalaban ni former 3 Division World Champion General Casimero na magaganap sa December 27 ngayong taon na ito sa bansang Japan. Ayon po sa kumakalat na balita, ang makakalaban umano ni Casimero ay itong si Japanese Tomizukushi. May record na 11 wins, 5 losses and 2 draws with 5 knockouts. Subalit rumor pa lang yan mga tol, wala pang ina-announce mismo ang Kameda Promotion at Casimero team, kaya pwedeng yan ang kalaban at pwede ding hindi. May nagsasabi naman mula nang mailabas ang balitang yan, pipitsugin lang umano itong makakalaban ni Casimero. May nagsabi din mga tol na magbubuti daw ito at kung ano-ano pa. So kung yan talaga ang makakalaban ni Casimero, natural lang yan dahil tune-up fight lang naman yan ni Casimero at ayos na din yan para sure win si Casimero. Kahit sino naman mga boksingero dumadaan sa tune-up fight, pwera na lang kung superstar ka talaga. Isa pa, talo din si Casimero sa huling laban niya dito kay Konosuke Kameda, kaya kailangan niya makabawi at manalo para sa next fight niya. Bigyan siya ng promoter na magandang laban. Pero nasilip nga po natin ang laban nitong si Tomizukushi, mukhang takbuhin din pala ito katulad ni Konosuke Kameda. Bukod dyan, malakas din ito mangyakap, kaya kung sakaling yan ang makakalaban ni Casimero, tiyak na gagayahin lang nito ang estilo ni Kameda. Tatakbo-takbo din yan at magka-counter lang. So siguro naman may mga plano na ang team Casimero sa mga kalaban na takbuhin. Sa kabilang banda naman mga tol, na picture na naman po ang anak ni Legend Manny Pacquiao na si Emma Bacosa Pacquiao sa TV sa interview ni Boy Abunda. Katulad nga po ng interview kay Emma Bacosa Pacquiao ni Jessica Soho, ganun din ang pinag-usapan nila ni Boy Abunda. Kaliwat kanan po ang pag-iimbita kay Emma Bacosa ng mga TV station, kaya mas lalong sumisikat si Eman. Nabanggit pa nga po ni Emma Bacosa Pacquiao sa interview na si Jillian Ward daw ang crush niyang artista at sana magkita daw sila. Sa ibang banda naman mga tol, pound for pound boxer na si Jesse Bam Rodriguez, ikinuwento noong una niyang mamit itong si Nonito Donaire Jr. sa isang boxing gym. 10 years old pa nga lang daw siya noong una niya makita si Donaire sa gym. Noong time daw na yan, pinaakyat daw ni Donaire sa ring itong si Bam Rodriguez. Napili ang batang-batang si Bam Rodriguez. Bumato daw ng suntok itong si Bam Rodriguez. Nagalingan nga po itong si Donaire mga tol at sinabing may future daw itong si Bam Rodriguez, at nagkatotoo nga ang sinabi ni Donaire mga tol. Ngayon, pound for pound boxer na itong si Bam Rodriguez. Ika pa nga po ni Bam Rodriguez na impluwensyahan daw ni Donaire ang karir niya sa boxing mula noong mamit niya si Donaire, at ngayon kinikilala na si Bam Rodriguez na isa sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Kung pupunta nga po tayo mga tol sa pound for pound list ng Ring Magazine, kasalukuyang nasa number 6 spot po itong si Bam Rodriguez, at ngayong darating na linggo lalabanan niya ang WBA Super Flyweight World Champion na si Fernando Martinez. Unification fight nga po yan mga tol. Nakataya din po yan ang 3 titulo ni Bam Rodriguez. Speaking of laban sa linggo, mapapalaban din po sa card na yan si Devin Haney. Lalabanan po niya ang WBO Welterweight World Champion na si Brian Norman Jr. May advice naman po si Timothy Bradley kay Norman. Ani Bradley, kailangan daw gumamit ni Norman ng petroleum jelly o kaya baby oil. Pahiran daw na ito ang mga braso niya para daw pag yumapos daw itong si Devin Haney, dumulas lang at hindi daw makapag-clinch itong si Haney. Parang katulad daw sa ginawa ni Devin Haney dito kay Kambosos sa una nilang laban. 60 times daw kasi nag-clinch itong si Devin Haney kay Kambosos sa loob ng 12 rounds.